siya. Kung naglalaro, kailangan niyang matutuhan ang maghintay para sa kanyang pagkakataon at magpasensya sa paglalaro, lalo na kung madalas siyang matalo. Ang tama at responsabling pagtatapon ng basura ay mahalaga para mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating kapaligiran. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, kalinisan ng kapaligiran. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Dagupan, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling yugto ng kasaysayan natin na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long Ay, nakakaingit, Mariasya, ang ikakasal ng anak mong badiday. Ay, oo, Mare. At ikaw ang isa sa mga ninang. Ay, oo naman. Salamat kung kunin ninyo ako na ninang. Ay, sana ganoon din si Nikki. Makahanap din sana ng lalaking magmahal sa kanya. Hintayin mo, Mare. Baka sakali na magaya rin niya ang anak namin. Maganda ang anak mo. Sigurado na may magkakagusto sa kanya at magpapabago sa kanya. Ay, wala akong alam. Talagang magiging matandang dalaga na ang anak namin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka bigyan ng daan ng Diyos ang anak mo sa tamang daan. O Danilo, tingnan mo nga kung maganda itong pinatahi ko na try de boda. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam kung maganda o hindi. Wala akong pakialam sa isusuot mong damit kung ikakasal tayo. Ikaw naman. Sige, hindi na bale kung ayaw mo makialam sa pinatahi kong try de boda. Ito palang barong Tagalog mo.
Pinatahi ko rin. Subukan mo nga. Ayaw kong magsuot ng ganyan. Hindi ko gusto ang barong na gagamitin. At ano naman ang gusto mo isuot sa kasal natin? Bestida? Wala akong pakialam sa gusto mo kung ikakasal tayo. At ang gusto ko, wala kang pakialam sa gusto kong isuot. Oh, sige, yan ang sabi mo. Pero sandali ha. Ano bang gusto mong gamitin? Amerikana? Hindi. Ano? Filipiniana. Ito na ang araw na Paano na ito, nanay? Ayaw niyang isuot yung barong kung ikakasal na kami ni Danilo. Hayaan mo na kung anong gusto na gamitin niya, anak. Ang importante, makasal kayo. Pero ano ba ang gusto niya? Pilipiniana daw. Ano? Ay, hindi pwede. Ay, naku, nakakahiya si Danilo kung ganyan ang gusto niyang isuot. Kaya gusto kong kausapin niyo siya. Pabayaan mo at kakausapin ko siya, iha. Ang sabi niya, ipakita sa lahat ng dadalo na mas maganda siya kaysa sa akin. Ano ba yun? Sinong nakakahiya? Iyan ang hindi pwede. Kailangang magpakalalaki si Danilo. Huwag niyo akong turuan, inay, sa gusto kong isuot. At ako ang masusunod. At ano ang alam mo? Ang ipahiya mo kami na magulang mo. Hoy, Danilo, magpakalalaki ka na. May nangyari na sa inyo ni Hana, kaya dapat na magbago ka na. Babae ako. Bakit ba ipinipilit niyo? Lalaki ka. Ano ba naman ang kapalaran kong ito? Ay, nako, huwag kang ang umiyak dyan. Talagang mapipilitan lang ako na pakasalan si Ana. Tapos kayo naman ang masusunod sa isusuot ko. Wala ba akong karapatan na pumili ng gusto ko? Kung ako ang magsasabi, wala. At hindi lang ikaw ang dapat na magdesisyon. Kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. May sasabihin ako sa iyo. Di ba mahal mo si Hana? Noon, pero ngayon, hindi na. Dahil may nangyari na sa inyong dalawa. Sayang. Kung mahal mo pa sana, ay itanan mo na. At ikaw na ang kapiling ng bruhang yon. Ayaw ko na si Hana. Pagkatapos ng ginawa mo sa kanya. Hindi ako desperada na babae, Danilo. Kung ipapasa mo sa akin, natapos mo na siya. Ano? Maraming babae dyan na pwede kong malin. Na hindi ganon. Kaya sa'yo na si Hana. Ayaw ko sa kanya. Kung ayaw mo, bakit may nangyari sa inyo? Tumigil ka nga dyan. Pareho kaming nakainom, kaya hindi namin alam ang ginagawa namin. Kalokohan yan. Nalalasing din ako, pero alam kong ginagawa ko. Kung ikaw, Hoy, Danilo. Tama na yung arte mo. Magpakalalaki ka. Baka di mo mamamalayan. May anak na kayo ni Hana. Style mo, bulok. ano? Hindi mo rin pala mapanindigan ang pagkabakla mo. Girl, I need you. I need your love. Talaga bang hindi na pwedeng hindi matuloy ang pagpapakasal namin ni Hana, inay? Hindi na.
Dahil marami na kaming inimbita na magiging ninang at ninong ninyo. Ay, May mayor, may kagawad ng bayan, at ganun din, nakabili na kami ng kakatayin, 1 baka at 5 baboy. ano? Ang dami naman, inay. Dahil ang dami naming inimbitahan na magiging saksi sa kasal ninyo ni Hana. Oh, bakit ka umiiyak? Sana ay masaya ka sa kasal mo. Paano ako magiging masaya, inay? Pareho kaming babae. Babae ang pakakasalan ko. Hindi mo siya kapareho, Danilo anak. Lalaki ka. At si Hana, babae. Naiintindihan mo ba? Bukas na ang kasal ni Hana at Danilo, iha. Ano naman yun, Itay? Kung bukas ang kasal nila, ano naman ang pakialam ko? Hindi ka ba naiinggit? Ano naman ang kaiinggitan ko? Makipag-asawa ka rin, anak. Hintayin ninyo, Itay. Malapit na. Ha? Totoo? Opo, Itay. Ipanalangin ninyo na mapasagot ko si Joyce at iuuwi ko agad dito sa bahay. Ano? Kaya mong babae ang gusto mong iuwi? Lalaki nga po ako, Itay. Babae ka. Kaya wag mong subukan na iuwi dito sa bahay. Hindi ko tanggap na siya ang makakasama mo. Ito na ang araw na. Hoy, Danilo. Gumising ka na. Umaga na. Bakit ba? Huwag niyo nga akong istorbohin. Gusto ko pang matulog. Anong matulog? Baka mahuli ka na. Nakalimutan mo ba? Kasal ninyo ngayon ni Hana. Hindi ako excited, inay. Kaya pabayaan niyo lang ako. Inaantok pa ako. Hindi pwede. Sige, maligo ka na. At pupunta na tayo sa simbahan. Baka mahuli na tayo. Sige na, bumangon ka na dyan. Salamat sa inyong lahat na dumalo sa kasal namin ni Danilo, mga kapatid. Salamat sa inyo. Halika na, Hana. Umuwi na tayo. Sandali lang. Kailangan maanyayahan natin sila doon sa bahay, ang mga dumalo sa kasal natin. Ano? Huwag kang nga ganyan. Huwag kang magmadali na umuwi, ano? Ay talagang nagmamadali ako. Dahil gusto ko nang magpalit. Kaya kung ayaw mo pang umuwi, ay mauuna na ako. Diyan ka na nga. Umalis na nga. Hoy, Danilo, hintay! Hintayin mo ako! Magpicture muna tayo sa mga ninong at ninang natin sa kasal! Ano bang kinain mo? At ganyan ka. Walang mali sa kinain ko, no? Pero mali. Bakit Mali ang naman? tiyan ko. Bakit naman? Naglilihi na nga ako. Ano? Nadili na ako sa buwan ng dalaw ko at ikaw ang ama nito. Ano? Buntis ka na, bruha? Anong bruha? Ikaw ang bruha. Ay, yahoo ha? May anak na tayo, Hana. Meron na. Masaya ka? Inay, Bakit, Danilo? Ano bang nangyayari sa'yo? At ang saya-saya mo ngayon? talagang ang saya-saya ko, Inay. At ano naman ang dahilan? Dahil may anak na kami ni Hana. Naglilihi na ang asawa ko, Inay.
Ano? Opo, inay. Naglilihi na. At ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Ay, kung gano'n ay pinakinggan ng Diyos ang panalangin namin sa Kanya na magkaroon na kami ng apo. Ay, salamat sa Diyos. Masayang-masaya kami ng tatay mo. At sandali lang, Danilo. Lalaking lalaki ka na. At nagbago na rin ang boses mo. Girl, I need you. I need your love. Malaki na palang tiyan mo. Malapit ka ng mga naghana. Oo, Nikki. Napakasaya ko. Dahil sa pagbubuntis ko, unti-unti nang nagbabago si Danilo. Kung ganun ba? Mabuti kung ganun. Oo. At inaalagaan na niya ako. Kung pwede, ayaw na akong pakilusin sa bahay. Trabaho na niya lahat. Kakaingit kayong dalawa. Kaya nga, wala akong hahanapin pa. Ana, honey. Ah? Umalis na ako doon. Sa parlor na pinagtatrabuhan ko. Ano? Totoo? Oo. Oh, aba. Nandito ka pala, Nikki. Nakapasyal ka. Oo. Nadaanan ko si Hana na naglalakad-lakad. Ganun ba? At saan ka pupunta? Kung aalis ka, may trabaho ka na ba? Nag-apply ako na family driver. At sa awa ng Diyos ay natanggap agad ako. Ano? Talagang ang dami ng pinagbago mo, Danilo. Hindi lang ang boses mo ang nagbago, kung hindi ang buong pagkatao mo. Dahil totoo ang sinabi nila na kahit baliktarin natin ang mundo, ay hindi maitatago ang tunay na pagkatao natin. Ganun ba? At alam mo, napakasaya kong na ngayon. Kaya kung gusto mo na maging masaya, Nikki, magbago ka na rin. Totoo yan, Nikki. Alisin mo na yung pagkatumboy mo. At naniniwala ako na marami ang manliligaw sa'yo. Dahil maganda ka. At makakahanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo. Hay, nagkalat na naman ang mga gamit ni Nikki. Teka. Ano yan? Bag naman ng babae ang nakalapag dyan sa mesa. Kanino kaya ang bag na to? Teka. Ay, ano ang mga laman ng bag na to? Ang nakabukas. Ay, nakaw. Puro pampaganda. May pabango pa. May lipstick at mga make-up. Ano pang mga ito? Ay, nako. Inay! Huwag ninyong pakialaman yan. Teka, kanino ang bag na ito, anak? O kaya nag-uwi ka ng babae dito sa bahay at nandyan sa kwarto mo? Wala po, Inay. At sinong may-ari nito? Ako po. Ano? Sa'yo? Anong ibig sabihin nito? Nagbago na ako, Inay. Ano? Totoo ba ang narinig ko, anak? Magbabago ka na? Opo, Inay. Naiinggit ako ngayon kay Danilo. Dahil nag-asawa na at buntis na si Hana. At nakita ko kung gaano sila kasayang dalawa. Kaya magbabago na rin ako, Inay. Nako, napakasaya ko, anak. Ay, sandali. Pati boses mo, nagbago na rin. Hindi ka natumboy. Ang ganda ng boses mong dalaga.
Sandali lang, nariyan na. Ay, Ay, pwede bang pumasok, Maray? ay, sige, pumasok ka, Mare. Ay, Sige, Mare, umupo ka. ay, salamat. Sandali lang at maghahanda ako ng pampalamig natin. Ay, sandali. Hey, mamaya na yan at excited ako na magbalita sa'yo. Ha? Ay, ano yon, Mare? Ay, nako. Si Nikki na anak namin, nako Mare, nakapag-isip-isip na rin. Ano? Na-engage sa saya ni na Danilo at Hana. Kaya nagbago na rin yung anak ko. Ay, o di mabuti kung ganon, Mare. Kaya hindi ko mapigilan, Mare. Napakasaya ko sa wakas. Nakapag-isip-isip na rin ang aking dalaga. Ay, isang malusog na lalaki ang apo namin, Hana, anak. At salamat sa Diyos. Dahil nandito pa kami na mag-aalaga ng tatay ninyo. Opo, nanay. Inay, Ay, pwede bang ako rin ang magbuhat sa anak namin? Naku, napakasaya ko ngayon, Inay. Hindi ko halos inasahan na ganito pala ang saya na magkaroon ng anak. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi, Nikki? kuwan po, itay. Namasyal po kami ni Restituto. Ha? Sinong restituto? Yung kababata ko po na anak ni Aling Sean. Yung seaman. Ah, ganun ba? Teka. May pagkakaunawaan na ba kayo? Meron na po, itay. Ang totoo, yun sanang sasabihin ko sa inyo ngayon. Dahil gusto ni Restituto na sa lalong madaling panahon ay magpapakasal na kami. Ano? Bago po siya sumakay ulit ng barko. Kaya pupunta sila rito para mamanhikan. Kung papayag kayo. Ay totoo. Ay, oo anak. Gustong gusto ko. Papayag na ako na makipag-asawa ka na. Ay, salamat po, itay. Huwag na nating patagalin pa. Pag-usapan na agad ang kasal ninyo. Girl, I need you. I need your love. Diyan na nagwawakas ang isang linggong kasaysayan dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Luimin Aquino Sr. Produksyon, supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. I've loved you for a long, long time. Hindi basta-basta ang pagpili ng career dahil isa itong responsibilidad na kailangan mong panindigan. Ang maling pagpili nito ay magdudulot lamang ng hindi masaya at hindi kontentong buhay. Kailangan bago pumili ay kinikilatis muna ang pipiliing trabaho kung ito ba ay pasok sa iyong interes at passion. Ikonsidera ang kalakasan at kahinaan mo sa pagpili. Kung nais ng mataas na sahod, importanteng alamin kung worth it ito sa attitude ng work environment. Mga kabombo, ano nga ba ang leptospirosis? Ito ay isang malubhang impeksyon na dulot ng bakterya na maaaring makaapekto sa parehong tao
at hayop. Ito ay sanhi ng bakterya ng Leptospira interrogans at karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng ihi at dumi ng mga hayop na may impeksyon, lalo na sa mga daga na karaniwang tagapagdala nito. Dahil sa kaugnayan nito sa mga daga, ang sakit ay minsang tinatawag na rat fever. Ang law of attraction ay ang kagustuhang gawing makatotohanan o realidad ang hinahangad mo sa buhay. Isa itong prinsipyo upang mag-materialize pa ang isang bagay na nais mong makamtan. Mahalagang malinaw mong na-visualize ang bagay na gusto at saka mo ito papaniwalaan ang makakamtan mo sa buhay. At magsisilbi itong motibasyon mo upang unti-unti mo ito makuha. Mga dapat gawin kapag nakakaranas ng bullying. Mahalaga na alam natin ang mga dapat na gawin sa tuwing nakakaranas tayo ng pambubuli. Isa na rito ang pakikipag-usap sa ibang tao tungkol dito. Maaaring sa mga kaibigan, guro o magulang nang sa gayon ay mapagaan ang inyong pakiramdam. Ngunit mas mainam kung makakausap mo ang iyong mga magulang at sabihin sa kanila lahat ng nangyayari sa iyo. Tandaan, ang pambubuli ay hindi isang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Dagupan, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at ulirang sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P.N.S. at Letty Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang isa na namang kwento dito sa ating dulang. Salamin ng buhay. Ano, pare Fred? Napapansin sa'yo ang mga kasama natin, ha? Ano ba yan? Kayo talaga. Ako lang lagi ang nakikita nyo. Huwag kang mag-alala, pero pumupogi ka daw. Ano?
Nagbibiro ka na naman, pare Mon. Totoo naman Kaya hindi na nakapagtataka kung mayroon ka pa ring mabingwit. Pare, hindi sa pakikialam pero mag-ingat ka. Baka matuklasan ng commander mo ang pagiging kaliwete mo. Ano ba yung sinasabi mo, pare Mon? Tumahimik ka nga. Hindi sa pakikialam, pare Fred. Pero bilang matalik mong kaibigan, mag-ingat ka. Baka pagsisihan mo yung ginagawa mo. Ayop naman. Parang may alam siya sa... Hindi dapat makarating kay Jessa. At huwag magkakamali si Mona. Dahil baka masuntok ko siya. Maganda si Betty. Kahit sino, matutukso sa kagandahan niya. Kaya, masasabi ko na swerte ako. Hello, boss. Ano? Emergency meeting, sabi nyo? Ngayon na? Nakauwi na ako, boss. Sige, boss. Wala kayo bukas, kaya kailangang mag-meeting tayo ngayon. Okay, boss. Sige. Bye. Jessa. Lalabas ulit ako. Ano? Kararating mo lang? Alis ka ulit? Narinig mo naman na tumawag si boss. May emergency meeting daw sa opisina namin. Ay, pero 7:00 na ng gabi Bakit? Hindi ba pwedeng ipambukas na lang kung anong meeting yan? Kaya nga emergency, di ba? Parang hindi ka nag-aral. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng emergency? Ay, hindi naman sa ganoon. Baka kasi pagod ka na sa trabaho. Oo, pagod na ako. Kailangan ko pang bumalik sa opisina. Kaya wag mo nang dagdagan ng stress ko. Dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ay, sorry na lang kung nakadagdag ako sa stress mo. Sige, bumalik ka na sa opisina nyo. Hintayin kita. Ipaghanda ko ang pagkain mo. Huwag mo na akong hintayin. Dahil sigurado akong gabi na ako makakauwi. O kaya sa opisina na ako matutulog. Anak, bakit hindi pa dumarating ang asawa mo? Nay, may 3 araw na silang seminar kaya malamang sa Lunes na siya darating. Seminar? Sa Sabado at Linggo? Ay, baka ibang ginagawa ng asawa mo. Nay, huwag niyo namang masamain. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan na ginagawa ni Fred. Naku, anak. Ayoko sanang mag-isip ng masama. Pero ikaw na mismo ang nagsabi na madalas siyang malate. Opo, pero sabi niya, marami lang silang trabaho sa opisina. Bakit? Siya lang ba ang empleyado sa opisina nila at wala na siyang pahinga sa trabaho? Si nanay talaga. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Hindi niya magagawa ang iniisip ninyo. Anak, huwag kang masasaktan. Pero parang napabayaan mo na ang sarili mo. Tignan mo, hinayaan mo na rin ang iyong sarili na tumaba. Pangit pa tingnan? Paano? Ako na lang ang nag-aalaga sa mga anak ko. Lahat-lahat ng trabaho dito sa bahay. Bigyan mo ng kunting oras ang sarili mo para hindi ka maging losyang dahil baka makahanap ng iba ang asawa mo.
Anong kamo, Fred? May out-of-town trip kayo? Oo, kaya ihahanda ko ang mga gamit ko. Saan kayo pupunta? Pupunta kami sa Baguio para sa next project namin sa Baguio. Ano? At kung sakali, baka madistino ako doon ng 1 buwan o 2 buwan. Ganun ba? Meron kasing joint venture project ang kumpanya namin sa kumpanya nila Betty. Si Maribete? Malaking project ito. Siyempre, ako ang project engineer ng kumpanya namin. Ganun pala. Baka dito na tayo aasenso, Jess. Hindi basta-basta ang maging project engineer. Akala mo? Wala na naman yung asawa mo. May out of town sila. Para daw sa project na ginagawa nila. Baka ibang project na yan, Jessa. Ay, hibantayan mo ang asawa mo. Ay, magsimula na naman kayo niyan, nanay. Alam kong para sa trabaho ito. Kasi kasama niya si Betty. Dahil magka-partner daw sila sa kanilang kumpanya. Si Betty, nakaklase ninyo nung high school na nakapag-asawa ng Amerikano? Oo, kumarin na namin. Hindi nyo naman kaibigan ng taong yon. Kaya bakit kinuha mong ninang ng anak mo? Hala, si nanay. Bakit ganyan kayo magsalita kay Betty? Noon pa lang, ayaw ko na ang galaw ng babaeng yon. Ay, kayo naman, mabait si Betty nung high school kami. Medyo liberated nga lang siya. Kaya nga, yan ang ayaw ko sa kanya. Dahil kung sino-sinong lalaki ang nakikita kong kasama niya. Uy, kayo pala kumare. Hindi niyo ba kasama si Pare Fred? Baka mamaya pa yung darating. Galing sa 3 araw na seminar na dinaluhan niya. Oh, bakit hindi ka pala sumama? Ano? Anong seminar ang sinasabi mo, Mare? Wala naman kaming pa-seminar tuwing Sabado, ah. Sabi niya may 3 araw na seminar kayo sa Baguio. Kaya 3 araw na wala siya dito. Naku, hindi nag-i-schedule ang kumpanya namin ng seminar kapag weekend. Kasi family day yan. Ganon ba? Oo. Lukong tao yun ah. Kumare, hindi ko sinasabing may ginagawa si Pare Fred, ah. Pero ingat-ingat lang. Ano? Baka kumaliwad din ang kumpare ko. Noon ko pa sinasabi sa'yo, pero pinagtatanggol mo ang asawa mo. Hindi ko siya mapapatawad kung mapatunayan kong may ginagawa siyang mali. At lagi kong sinasabi sa'yo na tansyahin mo ang sarili mo. Wala kang ang oras para sa sarili mo. Ano naman ang ibig niyong sabihin, nanay? Tignan mo, wala ka ng baywang. Wala na yung kaseksihan mo. Paano? Dahil nagpakasal ka, pinabayaan mo na ang sarili mo. Kaya pwedeng yan ang dahilan. Bakit naghanap ng iba si Fred na kapalit mo? Sabi nga nila, dinadagdagan ka niya. Nay! Hindi ka dapat masaktan sa sinasabi ko, anak. Lalo na't madikit sila ng Betty na yon. At sobrang sexy. Sus, kulang lang sa kanya ang lahat. Ay. Ibig ninyong sabihin, si Betty ang... hindi. Hindi ako papayag. Oo, Pare Fred, kumusta? Ikaw naman. Parang ang tagal kong wala. Para kung nawala na di tayo nagkita. Oh, kumusta naman yung seminar sa Baguio? Ha? May 3 araw daw na seminar, ah. At hindi ko alam yon. Ha?
Anong ibig mong sabihin, pare? Nagkita kami ni Mary Jess at ang anak nyo sa department store. At tinanong kita. Sabi niya, pauwi ka palang kahapon dahil may iniutos daw ang opisina na seminar sa iyo. Pare? Pero sabi ko sa kanya, hindi ko din alam. At walang seminar ang office pag weekends. Pwede mo namang sabihing meron. Ano? Ano ka ba naman, Fred? Tinuturuan mo akong magsinungaling? Bagamat alam kong mali ang ginagawa mo? Pare. Sorry, pare. Kahit naawayin mo ako, ayaw kong magkasala. Ayaw kong magsinungaling. Magsabi ka ng totoo.